Nag-A1 driving ako para sa e-bike. 3 reasons bakit kailangan mo munang bumili ng e-bike bago ka bumili ng kotse. Number 1, sobrang makakatipid, sobrang mas mura ang e-bike compare sa kotse. If hindi nyo pa kayang bumili ngayon ng kotse, sigurado mas kaya nyo bumili ng e-bike. Bukod sa mas mura ito, monthly na expense at gagastusin natin dito ay sobrang mura din talaga. Para ka lang nagcha-charge ng cellphone. Yung magagastos mo sa pag-charge ng cellphone mo ay halos ganun lang din yung magagastos mo sa pag-charge ng e-bike. Diba? So, habang gumagamit kayo ng e-bike, ay pwede kayong makaipon para sa future na gusto nyong kotse. Diba? Mas masakit naman siguro kung magsimula tayo sa kotse tapos ang ending, bebenta natin. Mag-i-e-bike na lang tayo. Diba? Mas maganda naman yung story na from e-bike. Diba? From e-bike, nagdadrive ako ng e-bike and then suddenly, makikita ng ibang tao na, wow, shopping sensei, nakakakotse na, diba? Tama, diba? Tama. So, yun yung unang dahilan kung bakit bumili kayo muna or bumili ka muna ng e-bike bago ang kotse. Pangalawa, parking space, diba? Kung sa tingin nyo magkakaroon kayo ng problema sa parking space for your e-bike, what more kung kotse yung bibilin nyo, diba? Ang hirap kaya magkaroon ng kotse kung walang parking space. Yung kakilala ko, nag-park siya sa labas ng bahay niya, no? Highway yun. Hindi sa highway, dumadaan yung mga jeep, mga bus, no? Mga sasakyan. May lasing. Ayun, nabunggo yung kotse niya. Sabi ko, magkano pag pinagawa mo yan? Nasa 100,000, Diyos ka pa. Oo, diba? Sakit sa ulo. Kasi walang parking eh. Wala siyang maayos na parking. No? So, kung e-bike, nagkakaroon kayo na ng problem, saan ipapark? At kung may problem kayo sa e-bike, ang parking niya, mas madaling solusyonan. Makakahanap kayo. Reason number 3 kung bakit e-bike muna ang kailangan yung bilhin. E-bike pa lang ang dinadrive nyo, yung skills nyo sa driving ay nagle-level up na. So, bago kayo magkakotse, ay nakakapag-practice na kayo. How to drive a car. Kasi sa totoo lang, parang kotse na yung e-bike ngayon. Lalo na yung mga 4 wheels na e-bike, no? At yung gamit ko kasi 3 wheels eh. Pero yung mga labas ngayon katulad ng mga ginawa kong review, no? So, dito ilalagay ko sa description below yung link para doon sa EMC2 or EMC Golf V2. Yung pinakabago nila at EMC2. Golf 3 na ba? Basta yung pinakabago at yung last year na version nila, ilalagay ko doon. No, yun, yung 4 na gulong na yun, parang kotse na yun. So, kung yun yung bibili nyo, mas mura talaga sa kotse yun. Tapos, para ka na nagdadrive kasi bilog yung manibela niya. So, para ka talaga nagdadrive ng kotse. Sabi ko nga, kung magkakaroon ako noon talagang parang ako nagkakotse. Yamanin. Then yung preno niya, parang kotse na rin. May foot brake eh. And then may wiper na siya. Tapos kung magpa-park kayo, and kung may extra pera kayo, mag-driving lessons na rin kayo. Hindi para sa e-bike, para preparation sa kotse nyo. Ako kasi nag-A1 driving ako para sa e-bike. Nakakatawa, no? Totoo yun kasi sabi ko bago ako magkakotse, i-apply ko muna yung mga matututunan ko sa A1 driving, sa e-bike. So, every time ako nagpa-park, hindi ako nagpa-park ng patusok na yung kotse pag ganun. Hindi. Una, puwet ng e-bike ang pinapark ko. No? So, sanay na ako. So, kung magkakakotse ako ngayon, Toyota Yaris, beka naman. Diba, no? So, naniniwala pa kayo, may power ang words, power of belief. Kaya naniniwala rin ako na ngayon, e-bike hindi na drive ko. Someday, somehow, anytime, anywhere, makakadrive din ako ng totoong kotse. Toyota Yaris, manifesting, no? Maniwala kayo. Balikan nyo tong video kong ito kapag nagkaroon ako sa future ng Yaris. Diba? So, ayun. So, go for e-bike first before buying a car para makapag-practice na. No, makapag-practice. So, mabunggo nyo man yung e-bike, hindi masyadong masakit sa bulsa. Kasi unang-una mabagal yun. No? Minor lang. And very low maintenance kasi ang e-bike. No? So kahit mabunggo yan,
Paggawa mo, madali lang. No? Mas madali siya i-drive dahil maliit siya. Pero makakapag-practice pa rin kayo. So, yun yung top 3 reasons kung bakit kailangan e-bike muna ang bili nyo bago ang kotse. Kung nagustuhan nyo itong video ito, don't forget na pindutin na yung bell button below, subscribe. Hi guys, this is Myrtle Sarasa together with Shopping Sensei. Please do subscribe to him here on YouTube.